buhay. Habang nakaharap at patuloy na pinagmamasdan ang malaking pintuan sa kanilang harapan, mayroon silang nagawang maunawaan sa bagay na nasa gitna ng pinto. Ang mga hayop na naroon ay ang centipede, ang ahas, ang alakdan, ang butiki, at ang palaka, nangangahulugan at binubuo ng 5 venoms. Mayroon namang bagay na napansin si Sulpio sa tabi. Dito ay mayroong nakasulat, sinasabing kahit itinago na nila ang kanilang mga espada sa dilim, ang dugong dumanak ngayon ay tiyak na mababawi sa tamang paghihiganti. Saad pa nito ayon sa nakasulat, ang Oudakmon ay hindi kakalimutan ang puot na ito habang buhay. Saad ni Sulpio na ito'y medyo nakakakilabot. Samantala napaisip lang si Soryong at nagsabing mukhang naging kuta itong lugar ng Oudakmon o 5 Venom Sect 100 taon na ang nakakaraan. Dahil sa sinabi nito, ipinahayag ni Hwayon na kung ganito ay maaaring may mga bakas o tala silang naiwan. Ngunit natanong ni Sulpio kung papaano nila mabubuksan ang malaking pintuan. Habang pinagmamasdan ang bagay sa gitna ng pinto, iminungkahi ni Soryong na hintayin muna nila ang itinuturing niyang lolo na ang matandang patriarka at ang ama nito na ang Palace Lord dahil baka may alam sila sa ganitong mekanismo. Na siyang pinasang-ayunan ni Hwayon sa pagsasabi kay Soryong na ito'y kanyang naiintindihan. Kasunod ay ang pag-upo nila sa gilid upang makapagpahinga habang hinihintay ang kanilang mga kasamang dumating. Subalit makalipas ng ilang minuto ay wala pa ring may nangyayari at tuluyang binalot ng katahimikan ang lugar. Dahil dito, umubo si Soryong at naisip kung siya ba ay kailangang magbiro upang maalis ang tensyon. Mayroong pumasok sa kanyang isipan, tinawag niya ang atensyon ng dalawa upang sabihin ito. Sinabi niya na hindi ba ng mga ito alam na ang mga pintuan na may nakapaloob na kristal ay posibleng may lihim na mekanismo. Si Sulpio na nagtataka ay natanong kung ito ba ay totoo. Buong loob siyang sinagot ni Soryong ng siyempre, at kung pipindutin nila ang kristal sa gitna ay baka bumukas ito. Napuno naman ng pananabik at pagkamangha ang dalawang babae sa kanyang sinabi. Kaya kaagad ang mga itong tumungo sa bagay upang ito'y subukan, samantala natutuwa lang na naisip ni Soryong na sa nakaraan niyang buhay, nagkaroon ng isang escape room game na batay sa sinaunang tema tulad nito. Bagamat kahit na ganoon, alam niyang hindi ito magbubukas tulad ng sa laro. Maya't maya pa ay napunta ang atensyon ni Sulpio at ni Hwayon sa ating bida ng may pagkadismaya. Ito ay dahil kahit anong gawin nila ay walang may nangyayari. Kaya natatawang giit ni Soryong na sinabi lang niya na ito ay maaari, pero hindi iyon tiyak. Pagkatapos ay ang kanyang paglapit at paglagay ng kamay sa bagay, sabay sabi na siguro kung magbibigkas ka ng isang spell o di kaya ay ilalagay mo ang iyong enerhiya sa kristal ay mayroong mangyayari. Sa sandaling malagyan nito ang kristal ng kanyang enerhiya ay bigla naman itong lumiwanag. Sa puntong nabalot ang buong paligid ng puting ilaw at unti-unting bumukas ang malaking pinto. Sa pagkabigla, napangangan ng todo si Soryong, hindi inaasahang gagana ang kanyang ginawa. Sa sandaling mabuksan nitong pintuan, bumungad sa kanilang harapan di kalayuan ang isang malaking lagusan. Dahil dito, hindi makapaniwala si Sulpio na totoong nabuksan ng ating bida ang malaking pinto, habang pinuri naman siya ni Hwayon sa pagsasabi na siya ay nakakamangha. Saad pa ni Sulpio na akala niya na nagbibiro lang ang ating bida, pero nagawa nitong matuklasan kung paano paandarin ang mekanismo sa isang pagsubok lang. Sinusuri ang palad nito, natanong ni Soryong sa sarili kung ang enerhiya ba nito galing sa Centipede Venom Origin Technique ay nagsilbing isang susi para ito'y gumana. Nararamdaman ang hangin na pumapasok, pahayag ni Sulpio na mukhang isa itong mahabang pasilyo patungo sa loob. Dahil dito, natanong ni Hwayon kung sila ba ay papasok, na siyang ikinagulat ng ating bida kaya natanong niya kung siya ba ay nakakasigurado. Kaya nahihiyang ipinaliwanag ni Hwayon na ang mekanismo ay tunay na nakakamangha, at pinahahalagahan ng pamilya ng Tang ang mga mekanismo kaya hindi makakasakit kung ito'y kanilang susuriin. Nauunawaan na gusto ng kanyang kasintahan ang ganitong uri ng mekanismo, walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Soryong para ito'y imbestigahan dahil parang sila ay naghahanap ng kayamanan kaya ito'y nakakapanabik. Subalit bago sila magpatuloy sa loob, bilang pag-iingat, kumuha ang ating bida ng isang bato at mayroong iniukit sa pader upang mag-iwan ng mensahe na sila'y tumungo sa loob.
Pagkatapos nito, ang grupo ay nagpatuloy na pumasok sa loob patungo sa kuta ng Five Venom Sect 100 taon na ang nakakaraan. Makalipas ng ilang sandali ay mayroon naman tayong mapapansin na isang nagliliwanag na lampara. Ito ay hawak-hawak ngayon ni Hwayon habang sila ay nagpapatuloy sa madilim na lagusan. Nang bigla na lang nagulat ng todo si Soryong dahil sa biglang pagsarado ng pintuan. Maging si Solpyo ay nagulat din, samantala sinabi ni Hwayon na mabuting nag-iwan sila ng marka dahil mukhang ang pinto ay ginawa upang kusang sumara para sa seguridad. Samantala nagsabi lang si Soryong na kailangan nilang magpatuloy sa ngayon, at siguradong ang ibang miyembro ng Odakmon o Five Venom Sect ay tumakas sa pamamagitan ng pintuang yon. Makalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang pagkabigla sa mukha ng ating bida. Ito ay dahil ang bumungad sa kanilang harapan ay isang napakalaking espasyo at sa mga pader ay mayroong maraming malalaking butas. Nagpatuloy silang pumasok at natanong ni Solpyo kung ano ang lugar na ito. Sagot ni Soryong na sila ay parang nakapunta sa isang malaki at bukas na espasyo. Sumasang-ayon dito, natanong ni Hwayon kung ginamit ba yun noon bilang isang training ground. Bagamat pansin lang ni Soryong ang iilang kuweba sa pader. Samantala si Solpyo ay mayroong napansing kakaiba sa tabi. Kaya inutusan niya si Hwayon na dalhin ang lampara malapit sa pader dahil tingin niya na mayroong mga bagay na nakasulat roon. Sa oras na ito ay kanilang mailawan ay bumungad ang kasulatan, kaya ipinaliwanag ni Hwayon na ito ay mukhang bagay na ibinibigkas sa Centipede Venom Origin Technique. Interesadong malaman, natanong ni Solpyo kung hindi ba ito ang teknik na natutunan ni Soryong, at kung ano ang nakasulat roon. Saad ni Hwayon na sinasabi roon, sa sandaling marating ang ika-11 lebel, pugutan ng ulo ang mga nakalalasong nilalang na tinanggap nito at inumin ang kanilang dugo. At doon lamang makukumpleto ang pinagmula ng Centipede Venom Origin Technique, na siyang ikinagulat ni Hwayon at ni Soryong. Hindi naman makapaniwala si Solpyo na magagawa nila ito sa pinalaki nilang mga alaga, samantala nag-aapoy sa inis habang napapakagat ng ngipin na naisip ni Soryong na sila talaga ay hindi mga tao. Kasunod ay ang pag-utos niya kay Hwayon na ibigay sa kanya ang lampara. Doon may kinuha siyang kandila at ito'y sinindihan at ginamit ito upang sunugin ang nakasulat sa pader. Paliwanag ni Soryong na dapat mawala ang kakilakilabot na kasulatang ito dahil hindi makatarungan na saktan ang mga alaga na parang kanila ng mga anak at pag-inom sa mga dugo nito, na siyang pinasang-ayunan ni Solpyo. Pagkatapos ay ang pagsasabi ni Soryong kay Hwayon na kailangan suriin ng mabuti ang paligid kung mayroon pang kagaya nito kaya dapat nilang siyasatin ang bawat kuweba ng paisa-isa, na pinasang-ayunan ni Hwayon sa pagsasabi na ito'y kanyang naiintindihan. Makalipas ng ilang oras, pagkatapos nilang siyasatin ng lubusan ang lahat ng butas sa pader, bumalik sila sa Central Square matapos matuklasan ng isang lagusan na patungo sa mas loob ng kuweba. Dito iniulat ni Hwayon na mayroong iilang malalawak na kwarto, pero ang nilalaman lang ng mga ito ay mga nasirang kagamitan at bakas ng pagkasunog. Iminungkahi naman ni Solpyo na mukhang sinunog ang lahat matapos nilang ubusin ang Odakmon 100 taon na ang nakakaraan. Bagamat natanong ni Hwayon ang ating bida kung hindi ba kakaiba ang kuweba, ito ay dahil ang ibabaw at estruktura nito ay mukhang masyadong artipisyal para maging natural. Na nagawa ding mapansin ni Soryong dahil ang anyo nito ay naiiba sa ibang kuweba na kanilang napuntahan. Napaisip naman siya habang sinasabi na nakakasigurado siya na nakakita na siya ng kuweba gaya nito. At doon napagtanto niya sa dati niyang buhay habang naglalakbay siya para sa pangangalap at dumaan bilang isang turista, ito'y kagaya ng lugar sa Vietnam na tinatawag na Cu Chi Tunnels. Ito ay lagusan na gawa ng tao sa Cu Chi District ng Vietnam para sa mga layuning militar. Naalala nito ang tour guide niya na nagsasabi na ang Vietnam ay may maraming lupa na may halong clay soil at limestone kaya madali lang maghukay. At kapag ito'y natutuyo ay napakatigas nito, nagpapahiwatig na perpekto ito sa paggawa ng mga lagusan. Pabalik sa kasalukuyan, pinaliwanag ni Soryong na sa tingin niya, ito ay isang lagusan na hinukay mismo ng Odakmon kaya maaaring mas mahaba pa ito kesa sa kanilang iniisip kaya mapanganib na gumalaw ng basta-basta. Sapagkat may buong loob siyang sinagot ni Solpyo habang siya ay tinuturo na hindi naman ito siguro gaano kahaba dahil gawa lang ito ng tao, sabay paghimok sa kanya na magpatuloy sa ikalaliman dahil nakarating na sila ng ganito kalayo. Bagamat kahit gaano pa kalayo ang kanilang nilakad, tila hindi nila matanaw ang katapusan ng kuweba, kung saan makikita natin ngayon ang grupo na hinihingal sa tindi ng pagkapagod.
Saad ni Solpyo na gaya ng sinabi ng kanilang mga ninuno, ang mga bastardong Odakmon ay talagang mga baliw, samantala napaluhod si Soryong at natanong lang ni Hwayon kung gaano pa kalayo ang kanilang lalakarin. Tanong ni Solpyo kung ilang oras na sila roon, na sinagot ni Hwayon na nakakasigurado siya na ito'y higit na sa 2 araw. Saad naman ni Soryong na kailangan nilang magpahinga ng kaunti bago sila muling magpatuloy. Pansin naman natin sa tabi ang matinding pagkapagod ni Yowa at ng Flying Centipede. At doon nagsabi si Hwayon na siya ay nagugutom. Sa pag-aalala, natanong ni Solpyo kung papaano kung hindi na sila makakalabas dito. Pero nanatiling positibo si Hwayon at nagsabi na ito'y magiging maayos at siguraduhin nilang makakakain sila ng masarap sa sandaling sila ay makalabas. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ng grupo dahil sa masarap na amoy na siyang pumalibot sa kanilang kinaroroonan. Nagutom si Solpyo dahil dito, at pansin ni Soryong na ito'y nanggagaling sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Naglaway ng todo si Solpyo dahil nakakasigurado siya na ito'y amoy ng isang inihaw na kuneho. Kaya binalaan siya ni Soryong na maghintay dahil maaaring nanggagaling ito sa miyembro ng 5 Venom Sect kaya kailangan nilang maging maingat. Pero giit ni Solpyo na kung ito ay ang Odakmon ay mas mabuti, ito ay dahil kailangan lang nilang kalabanin ang mga ito at parehong kunin ang Odakmon at ang pagkain, na siyang ipinagtaka ng ating bida. Wala namang pag-aalinlangan na nagsimulang magpatuloy si Solpyo patungo sa pinanggagalingan ng amoy pero hinawakan siya ni Soryong upang siya ay pakalmahin. Maya't-maya pa ay narating nila ang pinanggagalingan nitong amoy, at doon napansin nila ang isang butas sa ilalim ng lupa na siyang pinanggagalingan nito. Agad naman ang mga itong nagtipon sa butas upang ito'y suriin, at doon ay nakita nila ang 3 misteryosong tao sa ibaba na nakapalibot sa ginawa nilang apoy. Hindi naman ang mga ito inintindi ni Solpyo at nasabik lang sa karne, kaya sinuway siya ni Soryong para hindi maging maingay. Habang patuloy na pinagmamasdan ang mga misteryosong tao sa ibaba, natanong ng ating bida kung ito ba ay ang mga Odakmon pero nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata. Kasunod ay napasigaw siya dahil pamilyar ang mga taong ito, samantala si Hwayon na hindi maintindihan ang nangyayari ay natanong ang kasintahan kung ano ang problema. Patungo sa ibaba ay mapapansin natin ang isang lalaki na kumakain ng karne. At habang sila ay patuloy na pinagmamasdan ng grupo sa itaas ng butas, makikita natin ang 3 pamilyar na mga kabataan galing sa nakaraang kabanata kung saan natanong ng ating bida kung bakit sila nandito.